What's up, JP here and welcome to JP Investing. Today is June 10, 2025. Pero yung update natin is yung ending ng June 9 kasi hindi ako nakapag-record kahapon. What? Why? Why? By the way, June 10 ngayon, 8:46 AM. So meaning close pa yung PSEI, yung Philippine stock market, no? So we are now looking sa graph ng PSEI and just like What? other days, no? Very very sideways, pero sana tumaas, magdire-diretso kasi kahit pa paano meron pa ring uptrend. Mabilisan lang na update to dahil papasok pa ako mamaya and late na ako ngayon. So let's see na yung ating Excel file. So nandito na tayo sa ating Excel file. Today is ang re-reviewin natin is week number 85, which consists of June 2, 2025 hanggang June 9, 2025, which is yung kahapon, no? So money invested, napag-invest ako ng 2.5. This is because nag-reach na naman yung cost ko ng kanyang buy signal para sa akin, no? So meaning tumaas na siya ng 10% mula dun sa huli kong bili sa kanya. Kaya bumili na ako ng Costco, no? And nagbigay sa akin ng dividend ngayon is yung Costco and yung Globe. Yung Globe is nasa tingnan na lang natin. Nasa 112.5 yung Globe and yung Costco is 546 pesos. And stocks that we bought, Costco, na-explain ko na. And stock that we sold, wala. And we have a total market value of 331,717.04. So, ang ganda ng nangyari sa portfolio natin ngayon compared dun sa last week, no? Sa last week is 321, halos 10,000 yung tumaas, no? Pero syempre minus na natin yung 2.5. Pero nevertheless, ang laki ng ginamp ng portfolio natin. Maganda yung mga takbo ng mga company natin doon ngayon, no? So ayun, meron na tayong total unrealized gain ng 27,550. Ito na yung pinakamataas ko so far. And total dividends natin is 17,000 na, no? Na-reach na natin yung 17,000 mark. And total gains is, na-reach na natin 53,532. So, half to 100,000 ng half ng 100,000 na yung total gains natin. So, that's good. And total percentage gain is 16.04 and total money invested is 278,185. Dito na tayo sa dividends given. So ayun, na-explain ko na. Nagbigay ngayong June is Costco and and Globe. And tulad nga ng lagi kong sinasabi, yung mga red is na-receive ko na. Yung green is marireceive ko pa lang pero na-declare na to, so sure na to. And yung mga violet, ito yung mga projected na marireceive natin based dun sa past na dividend rate nila, no? So punta na tayo dun sa ating comparison. And bago pala tayo dito sa comparison, gusto ko lang i-shout out yung ating bagong subscriber since ilan lang kayo. I-shout out ko na kayo kada dagdag ng subscriber natin, no? Make sure na lang pagka nag-subscribe kayo, guys, na visible kayo or naka-public yung subscription nyo para nakikita ko kayo. Or pwede rin na kung ayaw nyong i-public, mag-comment na lang kayo katulad nung ginawa nung last na subscriber natin na si Sir Neil 5577, no? Sabi niya, just found your channel, thanks for sharing, sir, ganda sa content, nag-subscribe na po ako. So Sir Neil, maraming salamat. Sobrang laking bagay sa amin itong subscription nyo, no? Kahit na isang pindot lang yan, hindi mo pinagdamot. Maraming salamat. And kung gusto nyo pang
ma-shoutout din. Ayun, mag-subscribe kayo sana. And balik na tayo. So yung pinakahuli nating update is June 2, 2025 and etong i-update natin is June 9, 2025 which is yung kahapon, no? So mula nung June 2 yung A-rate is 39.75, nung June 9 naging 40.50 na siya, so tumaas. ATI 23.5, 23.55, yun, tumaas din, dalawa na. Costco, ito yung malaki yung talon, 6.7, naging 7.14, kaya sobrang bullish pa rin ako ngayon sa Costco. Even now, pagka sumweldo ko, bibili pa rin ako ng Costco, no? And Citicorp, mula 3.3 naging 3.35, so ayun, parang halos lahat tumataas, no? And DMCI mula 10.26 naging 10.7, tumaas din. Globe mula 1.8 naging 1.8 pa rin. And GTCap mula 559.5 naging 590. Ito medyo bumaba pala, GTCap, pero nagsunod-sunod na rin yung taas niyan, na yung GTCap. Ay hindi, I mean 559 to 590 pala, sorry, tumaas na rin pala. And Keeper 2.87 naging 2.8. So sa nakikita natin, wala pang bumaba, no? Kaya ang ganda talaga na nangyari sa portfolio natin last week. So LTG 12.32 naging 12.62, tumaas. Metrobank 74.65, ito pala Metrobank medyo bumaba ng konti, naging 73.9. And Megaworld mula 1.82 naging 1.81. So ayan, may dalawa ng kumpanyang medyo bumaba pero slight lang naman. So PPC 11.12 naging 11.7, tumaas. RFM mula 4.21 naging 4.35, tumaas din. Semerara mula 32.85 naging 32.9, tumaas. And Topline mula 0.33 naging 33 pesos na siya. 0.33 pesos. Oh, good. You stop talking. Ayun lamang, maraming salamat. Sana mag-subscribe kayo and see you dun sa next video. Mabilisan lang na video to, and JP out.